yung pagsasalusaluhan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:57, ang sabi po, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Dahil pala kay Jesus, kaya pala tayong nagtatagumpay. Sabi po dito, may kaibahan po ang pamantayan ng sanlibutan sa pamantayan po ng Diyos. Pagdating po sa ang pinag-uusapan ay katagumpayan. Kayo ba'y naniniwala na magkaiba? Magkaiba po. Ito po. Ang pamantayan po ng sanlibutan ay ito. Pag ikaw ay sikat, ikaw ay mayaman, ikaw ay maraming kursong natapos, ikaw ay maraming ari-arian, ikaw ay maraming bahay, yan po ang katagumpayan ng mga tao sa sanlibutan. Di ba mga kapatid? Ganun talaga. Ngayon, dito naman sa pamantayan ng Diyos. Ito po. Sa pamantayan po ng Diyos, kung ikaw ay hindi ka nagkukulang sa inyong pangangailangan, ikaw ay may kagalakan, may kapayapaan sa puso. Di ba? At ikaw ay may Diyos sa puso, may Jesus. At sinusunod mo ang kanyang kalooban. At makikita sa inyo, makikita sa atin, ang bunga ng banal na Espiritu, the 9 fruits of the Holy Spirit, iyon po ay matagumpay na buhay sa Panginoon. Amen ba? Kayo ba'y sangayon? Amen! Iyan po natin yan, magkakaiba po ang pamantayan ng sanlibutan sa pamantayan po ng Diyos. Parati po yan magkaiba. Hindi po yan nagkakasundo eh. Amen ba? Hindi nagkakasundo ang liwanag sa dilim. Langit at impyerno, di ba? Ayan po. Nakakalungkot na lamang mga kapatid. Dahil hindi nakikita sa mga Kristiyano ang bagay na ito. Hindi ko naman po nilalahat. Sabi nga niyan, Kristiyano lang pag linggo. Pag ordinaryong araw, hindi na. Balik sa dating ugali. Sabi nga, Kristiyano lang sa muso at hindi sa puso. Kailangan tayo, sa puso tayo, makikita Kristiyano. Amen ba mga kapatid? Tandaan po natin na ang Panginoon natin ay napakabuting Diyos. Di ba? Siya ay higit sa sapat. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang salita niya ay pawang katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. Ang kanyang mga pangako sa atin ay kanyang tinutupad. Di ba? Lahat ng pangako niya sa atin ay kanyang tinutupad. Dangan na lamang dahil tayo matitigas ang ulo. Kaya hindi po natin nararanasan ang tagumpay. Sapagkat ang Panginoon po naghanda ang lahat ng pagpapalang ibibigay niya sa kanyang mga anak. Dangan na lamang tayo ang nagkukulang. Ang Panginoon po hindi nagkukulang. Tayo po ang nagkukulang. Kaliwa-liwanag po ang sinabi niya na para ibigay niya sa atin ang lahat. Mayroon po siyang ibinigay sa atin na dapat po nating gampanan. Di ba sabi niya, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin siya, idaragdag niya eh. Ilalagay niya lahat. Pero anong inuuna natin? Di ba? Kaya yan, matigas ang ulo natin. Sabi po dito, tandaan po natin mga kapatid na hindi lamang po ang paggawa ng masama ang itinuturing na kasalanan. Ang hindi natin pagsunod sa inuutos ng Diyos sa atin ay kasalanan din. Diba? Akala natin ang kasalanan ang paggawa lang ng masama. Pero ang sabi ng Panginoon, ang hindi nyo pagsunod sa iniuutos ko sa inyo, ayan ay kasalanan. Malaking kasalanan. Bakit po? Ang hindi po natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagpapakita lamang po na tayo po'y nagre-rebelde sa Diyos. Amen ba? Rebelde tayo. Ayaw natin sundin ang ikabubuti niya natin. Gusto ng Diyos nasa mabuti tayong kalalagyan, pero matigas ang ulo natin. Di ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Nabubuhay tayo sa pamantayan ng tao, hindi sa pamantayan ng Diyos. Di ba ganun ang nangyayari sa atin mga kapatid? Maraming inuutos ang Panginoon sa atin, pero hindi natin magawa. Kasi sinusunod natin ang ating kalooban, hindi ang kalooban niya. Amen ba? Kaya yun, ganun po yan. Ngayon, ito po.
maingay ang dyablo. Hindi pinapansin ng dyablo ang mga reliyosong tao o mga Kristiyanong kulang sa kapangyarihan. Hindi niya yan pinapansin. Ngunit kinatatakutan niya ang isang matagumpay na pamumuhay. Pag nakita ng dyablo na ang mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay, nako, pilit ka naman ngayon ibababa. Gagawan ka ngayon ng kung ano-anong mga salita para ibagsak tayo. Ganyan talaga po ang gawa ng dyablo. Ang dyablo ay parating gumagawa ng paraan para tayo ilumok. Di ba mga kapatid? Ayaw niyang ang mga tao ay mapalapit sa Diyos. Ayaw niyang ang mga tao ay magtagumpay sa buhay. Gusto niya ang mga tao ay nasa miserabling kalagayan. Ayan, ganyan po talaga ang dyablo. Yan po ang kalaban natin ang dyablo sa mundong ito. Pilit niya tayong ibinababa. Pilit niya tayong ibinabagsak. Pag nakita niya nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos, siya parang inggit na inggit at galit na galit. Amen ba? Hallelujah! Bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya muna ang mga bagay na kailangan ng mga tao. Ganun kabuti ang Diyos. Ang mga tao katunayan, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Ganyan kabuti ang Diyos nung tayo'y makasalanan pa, tayo'y kanya ng minahal. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Iba-iba ko pa nga yung paglalang eh. Ang paglalang, nagsalita lang siya, nalalang ang mundo. Pero sa atin, sa kanyang mga anak, ibinigay niya ang kanyang buhay. Nagdala siya, alang-alang lang sa atin. Di ba napakabuti ng Panginoon? O ano pa ba ang ating igaganti sa kabutihan niya sa atin? Amen ba? Sabi ko nga, pag kayong lumalabas ako sa bahay na medyo, although hindi naman napakasagana ng aming mga pagkain, pero medyo kumpleto lang ng konti, sabi ko, wala nang dahilan para hindi tayo magpasalamat. Amen ba? Napakabuti ng Panginoon, pero pakan natin siya. Hallelujah! Ang tanong, maaari bang magkaroon ng katagumpayan ng isang Kristiyano? Maaari ba sa inyo? Amen! 1 John 5:4 1 John 5:4 Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun. Kaya masasabi kong posible. Posible na magtatagumpay. Doon lang sa may mga pananampalataya. Amen! Kung wala kang pananampalataya, kasama ka ba? Hindi ka kasama. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Palapakan natin ang Panginoon! Sa may mga pananampalataya na pagtatagumpayan ng sanlibutan. Ang Panginoon ay may mga pangako na mga pagtagumpay na pamumuhay Kristiyano. May pangako ang Diyos. Sa John 10:10, pangako ng Diyos, John 10:10. Anong sabi niya? Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto ni Jesus na magkaroon tayo ng masaganang buhay dito sa lupa at ganun din sa langit. Dito pa lang nararanasan na natin ang matagumpay na buhay. Amen ba mga kapatid? Dito pa lang langit na pag nasa atin si Jesus. Hallelujah! Ito'y buhay na walang hanggan. Spiritual na buhay ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang ipinangako niya, spiritual na buhay. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Na kung saan naroon ang kapayapaan, naroon ang kasaganaan, naroon ang kapayapaan, at naroon ang kagalakan. Hindi ba kayo natutuwa? Buhay na sa piling niya na may kapayapaan, may kagalakan. Ha? Sa mundong ito, grabe na talaga ang kaguluhan. Kaya wala nang iba sa piling ng Diyos na may kapayapaan. Hallelujah! Ano pa ang kanyang ipinangako? John 7:37-38 Mula sa puso ng nananalig sa amin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Pangako niya yan. Sino to? Ano tong tubig na ito na nagbibigay buhay? Na ipinangako ng Diyos? Ang banal na Espiritu, ang kanyang Holy Spirit. Ang Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa atin. Hallelujah! Anong sabi niya? Kung ang sino
nagbibigay buhay. Sino to? Ang Holy Spirit. Patuloy siyang nag-iimbita. Hanggang sa ngayon, patuloy siyang nag-iimbita sa atin na lumapit tayong gusto ng buhay na ilog ng buhay na walang ibang Holy Spirit. Dadaloy sa ating mga puso. Sabi dito sa 1 Corinthians 10:4, para makatanggap ng tubig ng buhay, kailangan sa tao na makadama muna ng pagkauhaw. Ha? Makadama muna tayo ng pagkauhaw para tayo ay mapanabigan natin ang tubig. Kung hindi tayo nauuhaw, di ba sa atin sa personal, pag-uhaw ka, di ba pag-uhaw tayo, talagang gusto natin uminom. Ganon din yan sa spiritual. Sa Matthew chapter 6, sinabi yan ng Panginoon na ang tao, sino man ang gustong makasunod sa kalooban ng Diyos, sino man taong nagmimithi na makasunod sa kalooban ng Diyos, ay ibibigay ng Diyos ang mithiin ng tao yan. Uhaw tayo, nagmimithi tayo makasunod sa kalooban niya. Yan, doon yan ipagkakaloob ng Panginoon ang tubig na yan. Pero kung hindi tayo nauuhaw, hindi natin hinahanap ang Diyos, hindi natin siya matatagpuan. Hallelujah! Kailangan hanapin natin ang Diyos. Di ba mga kapatid? Eh kung hindi mo naman siya pinananabigan, ha? Paano ibibigay sa iyo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang buhay, ang Holy Spirit? Hindi mo naman pinananabigan eh. Hallelujah! Kaya kailangan po tayong manabik, mauhaw. Hanapin natin ang kanyang mukha. Hindi tayo mapupuspos ng katwiran at espiritual na panunguhay kung hindi tayo nauuhaw sa mga ito. Diba? Kailangan muna tayong mauhaw. Ano-ano po ba ang mga bagay na ating mapagtatagumpayan sa mundo ito? Ano-ano? Number 1, tagumpay sa kasalanan. O, di ba maganda yun? Nagpagtatagumpayan natin ang kasalanan. Anong gusto natin? Pirmi lang tayong nandun sa masama? Hindi. Sabi po dito, doon sa lumang buhay natin, likas po tayo makasalanan, di ba? Alam natin yan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ayaw niyang tayo masadlak sa kapahamakan, kung kaya ang Diyos ay gumawa ng paraan. Ibinigay niya si Jesus upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung kasalanan natin na yun na tinubos ni Jesus ay nagpapatuloy yun na atin pong mapagtatagumpayan. Roma 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na isa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay nasa kagandahang loob ng Diyos, nasa biyaya ng Diyos. Natamo natin ang kapatawaran sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos. Diba? Kaya hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan. Hallelujah! 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Dahil sa ating pakikipag-isa, kasama tayo sa parada ng tagumpay. Amen! Purihin ka, Panginoon! Palapakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Pirmi talaga tayong kasama, pirmi tayong na kay Kristo. Hallelujah! Roma 6:18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo'y mga alipin na ng katwiran dahil sa mga aral na tinanggap natin. Kita nyo? Dahil sa aral na tinanggap natin, tayo'y pinalaya. Hallelujah! Roma chapter 8 verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, buka ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Talagang puro pakikipag-isa kay Kristo. Kaya kung hindi tayo nakikipag-isa kay Kristo, malabo. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Dahil sa pakikipag-isa, dahil sa aral na tinanggap, yan po ang ating tatandaan. Tandaan po natin na ang kasama sa mga pinalaya sa kasalanan ay ang mga taong nanalig at sumampalataya sa Kanya. Akala natin, lahat ng tao ay pinatawad sa kasalanan. Lahat ng tao, anak ng Diyos. Hindi. Ang sabi ng Bible, doon lamang tumanggap at nanalig ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak. Yung nanalig lang at tumanggap, ngayon kung ikaw hindi ka nananalig, hindi ka tumatanggap, at ikaw matigas pa ang ulo, hindi ka kasama sa
Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pero doon lang yan sa mga taong nanalig at tumanggap. Hallelujah! Kung ikaw matigas, kayong paniwalaan, magpapaniwala kayo dyan. Kalukuhan lang yan mga pinagsasabi ng mga born again na yan. Hallelujah! Efeso chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kita nyo? Kung hindi para sa biyaya ng Diyos, hindi para sa kagandahang loob ng Diyos, ay wag ko lang kung saan tayo pupulutin. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Number 2, saan pa tayo mapapalaya? Tagumpay sa tukso. Diba? Huwag natin sabihin tayo yung mga Kristiyano exempted sa tukso. Hindi po. Lahat po tayo pwedeng ano nito. Sabi nga, may virus ng tukso. Mayroon. Kala natin exempted tayo. Hindi po. Umaali-aligid po yan. Tukso yan. Pirmi po yan. Diba? At doon nga sa ating inawit, di ba mayroon niyang awit na parang layuan mo ako sabi doon na, ano yun? Kay rami ng winasap na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. O tukso, layuan mo ako, hindi po. Hindi po dapat na ang tukso ang lalayo sa atin. Tayo po ang lalayo sa tukso. Diba sa kwento po, kung natatandaan po natin ang buhay ni Jose. Mahaba po yan, kaya susukatin ko na lang. Sa buhay po ni Jose, nagdanas po siya ng hirap hanggang sa nakarating po siya, kinuha po siyang tagapamahala ni Potiphar. Pero dumating po ang punto na ang asawa ni Potiphar ay inakit si Jose. Siya ang lumapit, sabi niya, sipingan mo na ako. Talagang pinipilit niyang sipingan. Pero matatag si Jose. Sabi niya, hindi ko magagawa yan sa aking amo na nagtitiwala sa akin at sa aking Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya kahit na anong gawin tukso, lumayo si Jose. Ganon din po mga kapatid tayo. Sino ba dito ang lumalayo o lumalapit pa? Men, pag nakakita ng magandang babae, maganda na. Kahit na doon na tukso. Hindi ba mga kapatid, tayo po ang lalayo sa tukso. Si Jose po lumayo. Di ba lumayo si Jose? Hindi yung ang tukso, o tukso, layaan mo ako, hindi. Tayo ang lalayo. Bilang Kristiyano ka, ay huwag ka nang umali-aligid sa beer house. Bilang Kristiyano ka, huwag ka na doon sa mga kung ano-ano mga ginagawa. Magpulong ka na lang sa bahay, magbasa ka ng Bible. Bilang anak ng Diyos, kailangan po tayo puspos ng salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Kaya, sa buhay po ni Jose, yan po ang nangyari. Napagtagumpayan niya ang tukso. Dahil may isinaalang-alang siyang Diyos na kanyang Panginoon. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na lumating sa inyong na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok na yan, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ang mga bagay na yan. Hindi ba? Napakabuti ng Diyos, ayun ang tulong niya. Pero tulungan mo ang iyong sarili. Nandiyan nga ang tulong niya, hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo. Kailangan tulungan natin ang sarili, makihalo tayo sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Sabi dito, ang tukso ay galing sa dyablo. Galing yan sa dyablo, hindi yan sa Panginoon. Gusto niya tayong mapahamak. Ang dyablo ay mandaraya at sinungaling, tuso at mapanlinlang. Tandaan po natin yan, katangian ng dyablo. Wala kang makikitang matino sa dyablo. Lahat ng tao ay nakararanas ng tukso o pagsubok. Pero sapat ang sabi ng Diyos, sapat ang biyaya at tulong ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Pagdating sa pagsubok, bibigyan ko kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ang mga bagay na yan. Amen ba? Napakabuti talaga ng Diyos. Palamanan natin ang Panginoon. Purihin sa Ama. Dalawang klase ang pagsubok. Pagsubok na nanggagaling sa labas. Tulad ng mga pag-uusig, pag-aabuso, paghihirap, pagpapakasakit. Iyan ang mga pag-uusig, tukso na nanggagaling sa labas. Ang nanggagaling naman sa loob, isang uri ng pagsubok na nagmumula sa ating kalooban.
ng mga pagsubok sa ating loob, panloob. Sa dalawang uring pagsubok o tukso, ang maranasan natin, nariyan ang pangako ng Diyos. Kahit ano pa ang pagsubok na dumating na yan, naroon ang pangako ng Diyos na pag dumating ang mga sandaling ito, ay bibigyan niya tayo ng lakas o tulong upang makatayo at mapaglabanan natin ito. Maaaring magbigay siya ng paraan sa atin upang mapagtagumpayan natin ito. Di ba napakabuti ng Diyos? Ayun ang tulong niya. Kaya ipinahintulot ng Panginoon ang mga bagay na ito upang subukin niya ang ating pananampalataya at tayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sinusubok niya pala ang ating pananampalataya kung kaya pala may mga pagsubok, may tukso. Tinitingnan niya kung gaano pa tayo katatag, kung tayo may bibigay sa tukso. Amen ba mga kapatid? Sinusubok niya. Ang ating pananampalataya ay inahalin tulad sa isang ginto. Di ba ang ginto pinararaan sa apoy upang malaman na ito'y tunay na ginto? Amen ba? Kaya tayo po'y pinararaan sa apoy upang malaman kung tunay nga tayong mananampalataya. Amen ba mga kapatid? Number 3, tagumpay sa kaaway. Tagumpay sa kaaway. Sino ba ang ating kaaway? Hallelujah! Ang ating buhay Kristiyano sa mundong ito ay tulad ng isang pakikipagbaga o giyera. May labanan. Akala natin easy-easy lang. May labanan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! At gusto nyo bang malaman kung sino ang ating kalaban? Ang ating kalaban. Basahin ko sa English. English muna tayo. Sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the ruler, authorities, and cosmic power of this dark age. Sa Tagalog, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Sino yon? Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Hallelujah! Nandun pala, lilipad-lipad, naghahanap ng masisila. Kaya ingat tayo mga kapatid, baka tayo masila. Amen ba? Spiritual forces, hukbo. Pag sinabing hukbo, marami. Kaya nga madalas kong sabihin na may demonyito, demonyita. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah! At sino ang namumuno dito? Si Satanas. Itong mga demonyo-demonyitang itong mga galamay ito. Kaya tingnan nyo, sa pag-uusap ng asawa, mag-asawa nakaupo. Sasabihin naman ng isa, dyan sa lalaki ako dito sa babae. Pag makikita mo nag-aaway ng mag-asawa, nandiyon, demonyito-demonyita. Hallelujah! Hallelujah! At ano ang mga ginagawa nito? Parati itong naghahanap ng mga taong pwede nilang gamitin. Yan, kaya tulad sinabi ko, kaya ingat tayo. Upang maisakatuparan ang kanilang madilim na hangarin. Puro madilim ang hangarin niya. Gusto niya talaga pumatay, magwasak, mag-away-away. Yan ang gusto niyan, magkababahagi. Hallelujah! Pero may good news. Hebrew 2:14. Dahil sa kamatayan ni Kristo, nilupig niya o tinalo niya ang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan na walang iba kundi ang diablo. Wala nang bisa sa atin ang kamatayan. Wala nang kamandag ng kamatayan na walang iba ang kasalanan. Hallelujah! Dahil sa pagkamatay ni Kristo, nilupig niya o tinalo si diablo. Kaya ang akala ng diablo, nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, akala niya tagumpay siya. Yay! Namatay! Yay! Namatay! Hindi niya alam na yun ang kanyang pagkatalo. Amen ba mga kapatid? At sa atin naman nananalig at tumanggap sa Kanya, ay naghatid sa atin ng tagumpay. Amen! Hallelujah! Kaya, akala natin pag-araw ng Biyernes Santo, malungkot. Patay na yan si Jesus. Patay na yan. Kaya na yan, ba't kami nakapula? Yun ang alam nila. Yun ang alam ng mga tao sa sanlibutan patay. Pero sa ating buhay, hallelujah, mananatili siyang buhay. Amen! Purihin ka, Panginoon. Kaya ang Biyernes Santo, hindi natin dapat
maligo pag Biyernes Santo, huwag hawak ng bilog, mabubukulan. Ang dami. Ha? Pero nung namatay si Jesus, tayo'y pinalaya. Wala na yung mga para pamahiin na yan. Ha? Pinalaya tayo. Tutulad ng binasa natin, pinalaya. Wala na ang kamandag ng kamatayan na walang ibang kasalanan. Akala niya siya'y panalo, hindi niya alam siya'y talo at tayo ang talumpay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Napagkakagusto pa yan! Hallelujah! 1 Corinthians 15:54-57 1 Corinthians 15:54-57 Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, nilupig niya ang kamatayan, natalo niya si Satanas at ang mga masasamang espiritu. Parang mga bihag na ipinarada niya sa madla. Kita nyo? Parang mga bihag na ipinarada niya sa madla. Ibig sabihin, ipinahiya sila. Hallelujah! Kaya, napagtagumpayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Jesus ay mapagtatagumpayan din ang gawa ng diablo. Hindi ba? Kaya tayo ay malaya na sa kanilang kapangyarihan. Nasa ilalim na sila ng ating talampakan. Nadaig natin ang kapamahalaan ni Satanas. Amen ba? Nadaig natin. Tulad ng ating binasa sa Efeso chapter 3 verse 10 and 11. Sa pamamagitan ng kanyang mga anak, tayo, iglesia, tayo, ipinakikita ng Diyos ang kanyang walang hanggang karunungan sa lahat ng tagapamahala at may kapangyarihan sa langit. Ang mga anghel at espiritu, maging si Satanas, ay makakakita sa karunungan ng Diyos sa mga Kristiyano. Amen. Kaya pala talaga mahalaga ang iglesia. Dito mapapahiya si Satanas. Amen ba mga kapatid? Mapapahiya si Satanas. Walang makakapanait. If God is in us, who can be against us? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. 1 Pedro 5:8 Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masikila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Mapaglalabanan natin ang diablo sa ating pananalig sa Diyos. Umaali-aligid lang yan. Dahil ang kalaban nga natin mga demonyo-demonyitang lumilipad sa ipapawid at naghahanap ng masikila. Akala nyo ba yung mga pumapatay na yan ngayon? Kagagaya niya ng diablo. Ha? Tingnan nyo, kahit maliit na bata nire-rape, papatayin pa. Double time ang diablo mga kapatid. Kaya kaiimat po tayo na tayo po ay gamitin ng diablo. Kailangan po tayong mapuspos ng banal na espiritu upang hindi po magkaroon ng buwang ang masamang espiritu sa ating mga puso. Amen ba mga kapatid? Kasi umaali-aligid lang yan, naghahanap ng masisira. Ingat tayo, baka tayo masila. Marcos 16:17 Nang tayo'y sumampalataya kay Jesus, ay binigyan tayo ng otoridad o kapangyarihan na magpalayas ng masamang demonyo o masamang espiritu. Binigyan na tayo ng kapangyarihan, dangan na lamang at hindi natin ginagamit. Tayo pala ay magpapalayas ng masamang demonyo sa pangalan ni Jesus. Akala natin ang pagpapalayas ng masamang demonyo pag-araw lang ng bagong taon, nagpapaputok. Kaya kahit na magastos ng napakalaking halaga, libo-libong halaga ng paputok, bibilhin. Dahil papalayasin daw ang diablo, masamang espiritu sa taon na yun ng 2014 halimbawa o 2013. O taon na yun na aalis. Tandaan natin mga kapatid, ang demonyo hindi yan takot sa putok. Amen! Saan yan takot? In the name of Jesus, demons will have to flee! Hallelujah! Purihin sa Panginoon. Amen sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, demons will have to flee. Akala natin sa paputok, huwag na. Paputok. Mapuputok ang pangin yung mga kamay. Alam nyo ba, nililigaw lang talaga tayo ng diablo. Itong mga taong ito, bili ng paputok kasi aalis lang ang diablo. Ha? Paalisin nila ang diablo sa buhay nila. Gumawa sila ng matino. Kahit pa sila may paputok, kung nandoon naman sila sa lumang buhay nila, hindi rin aalis ang diablo doon. Hindi ba mga kapatid? In the name of Jesus, demons will have to flee. Gamitin natin ang authority, kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi natin ginagamit Hallelujah!
Binigyan tayo ng kapangyarihan ng magpalaya. Kaya walang magagawa sa atin ang kaaway. Wala na siyang kamandag. Umuungol na lang siya. Maging dito. Hindi makakapanaig. In the name of Jesus. Basta tayo may pagkakaisa, kahit anong sabihin nila. Kahit anong sabihin nila, ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Amen ba mga kapatid? Purihin ka, Panginoon. If God is in us, who can be against us? Hallelujah! 1 John 4:4, mga anak, kayo'y sa Diyos, at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa mga espiritong nasa makasanlibutan. Hallelujah! Greater is He that is in me, than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang hawak natin. Woo! Mas makapangyarihan. Hindi makakapanayig ang mga gawa ng diablo sa ating mga buhay. Hallelujah! Ganyan kabuti ang Diyos. Number 4, saan tayo makakapagtagumpay? Tagumpay sa sanlibutan. 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Kaaway ng Diyos. Kita nyo? Ang umiibig sa sanlibutan